Magandang araw uli sa inyong lahat mga kamatsas. Ngayon naman ay pag-aralan natin kung ano ang nangyari sa laro ni Wesley So at ni Fabiano Caruana. Kahapon, suwabe, tabla laro ni Wesley, safety. At si Fabiano Caruana naman ang kaisa-isang tinamaan ng talo. At defending champion pa siya, sinampulan siya ni Ferrucia na headbutt. Kumbaga sa boxing. At ngayon, babawi ba siya kay Wesley? Gigil ba siya? O tingnan natin. Ang ginawa ni Wesley, nag D4. Knight F6 si Fabi, C4, E6, Knight C3, at nag Bishop B4. Gigil nga. Nimso Indian ang ginamit. Aggressive defense yan against D4. Nag E3, Castle, Bishop D3, pero simpleng buhay lang si Wesley. D5, A3 paalis, at kumapture muna sa C4. Bishop takes C4, Bishop D6. Ayun. Okay, may plano tong Bishop D6 mga kamatsas. Pagka ganyan, may theory yan eh. Knight C6, Castle, para maka E5. Yan po ang ibig sabihin ng Bishop. Para maka E5 at mailabas ang development ng light square Bishop. Nag D5. Ayan. Kasi dito mga kamatsas, kung kakapturin naman yan, hindi maganda sa puti eh. Luluwag ang black, walang problema, active na active ang bishop, pero equal pa rin naman. Pero sa computer, slightly better na nga ang black eh, oh. Negative 0.10. Okay? Hindi ko mo po may hamon ng exchange, tatanggapin natin. Baka mamaya makakapagpaluwag na yon sa space ng kalaban, bibigyan natin ng paborang kalaban. Kaya ginawa ni Wesley, sinarado din E5, Knight E7, and E4. Ayan. Para yung bishop ay maputol din yung kanyang tinataglay na potential diagonal. Maganda pa space nang iipit ang puti. At nag A6. Ayan, mukhang plano yata dito na magbi B5 or para mapigilan yung lundag ng knight na maatake yung bishop. Kaya nag A4 na rin si Wesley. Nagpakasiguro na rin siya na baka mamaya bumitaw ng B5 makatempo attack pa sa bishop. Nag H6 at yan po ang lumalabas namang novelty sa laban na ito. Okay, para pigilan yung Bishop G5, yung mga ganong pinpin na paparating. Ang old line ay Knight G6. O, tingnan natin itong new move ni Fabi kung mabisa ba yan. H3, nakigaya din si Wesley, nag-prophylactic move lang din para mapigilan lang din yung potential Bishop G4. So nililimitahan nito yung potential good development square ng light square Bishop. At nag-Bishop D7 na lang, doon na lang nagtiyaga. Nag-Rook E1, develop, yung mga ganito pong simpleng tira, development, pasok sa principle yan. Rook C8, nagbabadya na maaring magbe-break C6, kaya nag-Rook C8 si Fabi. Bishop E3 develop, nag-C6 na nga. Kumbaga, sa isip ni Fabi, tama na ang kunatan. Eto na, bukasan na tayo. Naghamon na ng pambukas at kinapture ni Wesley. Bakit kinapture? Kasi po, pabor din naman sa isang banda para mas lalong lumiwanag ang inihahatid na pressure sa F7. Nag-Bishop takes C6. Ayan. Para meron ding pressure sa E4 kahit papaano. At nag-Queen B3. Ayan. Tapos na po ang opening stage ng White. Bakit? Nagkita na kasi ang mga tore. Okay? Isa po sa mga importanteng principle ng opening ay mag-meet ang mga tore. Okay, pag nag-meet na at nagkita na, ibig sabihin nakaangat na lahat ang mga pyesa, naka-properly well developed na. So magandang senyalis yan. So Queen B3, dagdag pressure sa F7 at nag-Knight G6. Ayan, para i-improve naman ang pyesa, control sa F4, nag-Rook AD1. Matapos pong ma-develop ang mga pyesa, syempre panahon na para i-develop ang tore towards the center. Another principle. Napakagandang example nito sa basic principles ng opening stage. Okay? At nag-Queen E7. Angat lang, di nag-connect na rin ng mga tore. Di ba? Principles lang po sa opening ang importanteng may apply. At dahil middle game na, tapos na ang opening, plan to attack. Plano na paano makaka-atake. So middle game na to, iginit na ang knight para mapuwersang maka-exchange. Bishop takes D5. Bishop B4. Ayun. Nangulit na rin si Fabi sa tore.
nag-rook F1. Tiyaga munang iwas si Wesley. Bakit ayaw ng rook E2? Ano meron sa rook E2? Oh. Pwede rin naman ng rook E2. Oh. Ayun nga tira ng computer eh. Rook E2 ngayon ko lang nakita. Pero ginawa kasi ni Wesley nag-rook F1. Ang point lang dito is dito na galing to, pumunta roon tapos bumalik. No? Parang sayang eh. Kung rook E2 medyo bago-bago pa sana ang pwedeng mangyari. Nag-bishop C5. Hamon. Nalakasan si Pabi dyan sa bishop na yan kaya gusto niyang hamunin. Tinanggap ni Wesley. Capture. At bumalik uli ang tore. Ang kulit ng tore. Balik-balik. Naka ilang tempo rin yun ah. B5. At kinapture na. Okay, bakit kinapture? Para ma-occupy. Magamit ang D5 square. At nag-queen C2, hamon queen to queen. Kinapture, capture, takes, at nag-knight F4 muna. Okay? Medyo may konting pangulit pero madali namang makita ang mga threat. Nag-rook D7, control the 7th rank. Yan, isa yan sa theory ng rook naman na maganda lagi sa 7th rank pagkakayo puti. Okay, bakit hindi kinain ang pawn sa E5? Ano naman paliwanag? May knight D3 kasi. Ayan ha, dapat matalas po mata natin mga kamatyas. Hindi ko mo may kain, kain tayo ng kain. Tingnan natin ano ang next move ng kalaban. Rook D7 at nag-A takes B5, B4. Niligtas muna pero sinundan pa rin ni Fabi and nag-knight takes E5, rook takes B4. Okay, pantay na pantay ang evaluation bar, equal na equal. Knight D3, ayan, pinuwersa na ng exchange. Wala nang kawala. Knight takes D3 and rook takes D3 at dito nag-rook B8. Okay? So tapos na po ang opening, tapos na middle game, ibang mundo ang endgame. Dapat knowledgeable din tayo pagdating sa endgame. So dito pag rook B8, ibig sabihin yan, aalis ang tore at ipagpupush-push yan hanggat maaari hanggang sa makapromote. Kung maipopromote pero yun po ang balak ng rook B8. Rook behind pass pawn, sabi nga sa principle. Ano ang pinakamabisang paraan dito para ma-neutralize yung ganyang idea? Rook D7 by Wesley. Good move. With the idea of E5 and E6 para ma-dominate ang 7th rank. Yun ang pinakamabisa para hindi gano'ng makafocus ang black dyan sa pag-promote niya. Tingnan nyo nag-rook C4, E5. Sa mga ganitong level, easy na sa kanila. B4 and E6. Sapul kagad kay Wesley ang the best counterplay na dapat gawin ng puti. B3. Di ba? At dito po, nag-rook E7 para rat-ratin ng atake ang Black King dyan sa 7th rank. Kesa naman, kung ang gagawing plano ng puti, di ba, sa mga nakikita nating beginners and hindi pa gaano tournament player, ang gagawin yan, pupunta yan dyan para abangan yung pawn. Kumbaga nasa isip ng beginner or intermediate ay at least nakabara yung tore sa papromote, yun nga lang mapapasive. Ito po ang pinakamabisang paraan para ma-neutralize yung ganyang idea. Hayaan mo nang ipapush yan basta maka-atake ka sa 7th rank. Yan ang pinaka-eksaktong idea na ginawa ni Wesley. Check. Ayun, nagtabla. Ang galing, no? So, yun po tatandaan nyo mga kamatyas. Nagsimula yan dito sa pagtira ng rook B8. Ang tanging paraan, rook D7, immediately E5, E6 para magkaroon ka ng counterplay to neutralize. Kasi kung ang gagawin ng puti dito, iintindihin niya halimbawa, ang gawin ay, pagpalagay natin, mag F3, tapos mag rook C4, tapos ang tore pupunta dyan, B4 pupunta dyan para masabing, okay, di ka na makakapush, barado na paspon mo, ibang usapan to mga kamatyas. Maaring magapang kayo ng king dyan, pwedeng gapangin yan, maaring matalo pa ang puti dyan, kasi may paspon yan, hindi biro yan. Okay? So, yun po ang tanging paraan. Control the 7th rank, attack the 7th rank to counter this kind of rook and pawn ending. Okay? Maraming salamat po mga kabatyas. Lahat ng laro kahapon ay tabla. Therefore, ito po ang kanilang standing. After round number 2, nangunguna si Alireza Perusia dahil siya pa lang ang nakatikim ng panalo sa score na 1.5 points. At, ayun, halos lahat tied hanggang 9th place. Bakit naman pang 9th place si Wesley? Bakit naman? Ganun ba kababa tie break? 2 game pa lang Fabiano Caruana nasa pinakahuli pa rin. Defending champion, nasa pinakahuli. Pero tingnan natin, baka makabawi naman. At ito pong tournament na ito ay
napakalaki ng pondo. $350,000, 100,000 ang mapapasa bulsa ng magcha-champion. Mahigit 5 milyong piso sa atin yun. Malaki talaga premyo pagka ang tournament long game or standard. Mas malaki premyo talaga. Maraming salamat po mga kamatsa. Sana po na-update kayo, na-inform at natuto. At antabayan na naman natin ang magiging laro sa round number 3. Ang makakaharap ni Wesley mamaya ay ang world champion na mula sa China na si Ding Liren. Yan po ang aabangan natin. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.